Ito na yata yung pinaka-busy araw namin bago matapos yung taon na to. Hi, mga Marikoy, nung isang araw nga pala, hindi ngayon, pagkatapos ng school ni Jace, dumaan kami dito sa Casa Moda ni Ma'am Mitch Biray. Sakto, malapit lang to sa school nila Jace, mga Marikoy. Anyway, dumaan kami dito para mag-fit ng final na isusuot ko sa isang event. Kung napanood nyo yung last vlog ko, ang napili ko dun sa mga tinry ko, yung unang tinry ko. Ito nga yung napaka-simple na tube lang siya, tapos ganyan lang siya, mga Marikoy, pero napaka-elegante. At dahil nga hindi ko kayang ipakita yung mga braso ko, kaya ginawan ito ng paraan ni Ma'am Mitch. Nakakatuwa nga kasi, mga Marikoy, napakabilis niya mag-isip ng babagay sa akin na ayos at damit. Ito nga palang gown na to, mga Marikoy, ay gown mismo ito ni Ma'am Mitch, at siya mismo yung nagsuot nito. At ngayon, eto ako yung magsusuot, ipapasuot niya sa akin. Kauwi namin, mga Marikoy, naligo na ako at nagbihis at nagayos. Dahil okay na yung susuotin ko, mga Marikoy, next naman itong buhok ko. Medyo litaw na kasi yung pagka-light color niya at hindi ko gusto yung ganyang kulay, kaya ipapakulay ko siya ulit. At dito sa may magalang lang nga pala ako pumunta dahil nandito yung salon ng aking kaibigan na si Maria. Thankful din ako na meron akong ganitong kaibigan na merong sariling salon. At anytime na may kailangan akong ipagawa or ipaayos sa buhok ko, mga Marikoy, lagi siyang handa. Ang dami niya nga customer, mga Marikoy, pero ginawa niya pa rin paraan na isama ako sa schedule niya. At ayan na yung final na kulay ng buhok ko, tapos nagpa-treatment na nga rin pala ako. In fairness, mga Marikoy, sa dami ko ng salon na napuntahan, dito lang talaga naayos yung buhok ko. Dati kasi sobrang dry niya, mga Marikoy, kaya pinastop niya sa akin yung pagpapareban. Halos puro treatment yung ginagawa niya sa akin. Mahilig din daw kasi ako sa pagpapakulay, kaya dapat makahiligan ko din daw yung pagpapatreatment ng buhok. At dahil wala naman ako alam sa ganyan, kaya pinagkakatiwala ko na lang yung buhok ko sa kanya. In fairness naman din, lagi maganda yung resulta kapag pumupunta ako dito. Pagkatapos ko sa salon niya, mga Marikoy, pumunta na ako sa tindahan namin para mag-duty. Pagsapit naman ng gabi, pagka-uwi ko, tinry ko kagad itong susuotin ko sa isang event. Grabe itong gown ni Ma'am Mitch, mga Marikoy, lumabas talaga yung confidence ko. Buti na lang talaga, nagtiwala ako sa kanya. Last time kasi ayokong suotin ito, mga Marikoy, feeling ko napakataba akong tignan lalo dito. Anyway, kinaumagan, pagkagising namin, walang ligo-ligo, umalis na kami. At araw-araw ganyan yung eksena, nag-aagawan kami ni Jay sa upuan sa harapan. At sa una ko lang siya pinagbibigyan, pagkatapos, mga Marikoy, pinapaupo ko na siya dito. Dahil alam naman namin na hindi safe yung mga bata sa harapan. Ito nga pala kami pumunta sa SNS Flower Shop. Located nga din pala ito sa may Magalang, sakto dito sa Magalang din nakalibing si Mama. Ito nga palang araw na to, araw ng pagkawala niya, mga Marikoy, December 13. At bumili ako ng 14 stems na flowers dahil 14 years na siyang wala sa buhay namin. 14 years, pero hanggang ngayon namimiss ko pa rin siya at damang-dama ko pa rin yung sakit. Pero syempre, mga Marikoy, hindi naman pwedeng magmukmuk na lang tayo habang buhay. Kailangan nating ipagpatuloy yung buhay natin, pero hindi pa rin tayo makakalimot. Kaya kahit napaka-busy namin ngayong araw na to, maaga talaga akong gumising para gisingin yung dalawa at maaga kaming makapunta dito dahil hindi pwede na hindi kami mag-visit dito kay Mama. Sabi ko kay Daddy Tano, kahit mainit, magpapalipas kami ng isang oras dito. Buti na lang itong si Jace, nakakaintindi natin, hindi na siya nagmumuryot kapag pumupunta kami dito. Kilalang kilala niya na din kung sino yung pinupuntahan namin dito. Lagi niya pang sinasabi, mga Marikoy, bahay daw yan ng lola Sen niya. Pagkatapos ng isang oras, mga Marikoy, umalis na kami at dumiretso naman kami sa farm. Napag-usapan kasi namin na pagkatapos namin sa sementeryo, diretso kami dito at dito kami magkikita magkakapatid. Ayun lang nga, hindi ko na nabidyohan yung mga pangyayari, basta pagka-uwi namin, nagsiligo na kaming lahat. Dahil ngayong araw din na to, ang family day sa school nila Jace. Hindi ko alam anong meron sa 13, mga Marikoy, pero gamit na gamit itong araw na to. Buti na lang talaga, meron na kaming Ate Christine na tinutulungan niya ako, lalo na sa pag-aasikaso kay Jace. Kung mapapansin nyo, alas naka-red si Jace dyan dahil siya daw si Little Red Riding Hood. Wala nga kaming panyo na kulay red, kaya itong bond paper pinagawa niyang kulay red. Nabihan ko nga pala siya na saglit lang kami mag-stay sa family day nila. Dahil ngayong araw na to, mga Marikoy, ngayon din nakaschedule yung event ng You Glow Babe. At akala ko ako na yung pinakapagod, pero may mas pagod pa pala. Kakasakay niya pa lang ng sasakyan, mga Marikoy, na knockout na kagad siya. Buti na lang talaga, sinama namin si Ate Christine. Ayan, grabe talaga siya mag-alaga kay Jace. Hindi niya pinapabayaan kahit sinasabi ko na sa kanya dyan na hayaan niya lang na mabilad ng araw si Jace. Pagdating nga pala namin, mga Marikoy,
Marikoy, ginising na namin si Jace at binuhat na lang siya ni Daddy Tano. Dahil kakagising kaya nagmumuryot-muryot pa siya dyan. Yung family day nga pala nila sa school, dito ginanap sa May Clark. Buti na lang pagdating namin, wala pa masyadong pila kaya kagad nakapasok kami. Nakakatuwa mga Marikoy, isa sa mga nag-sponsor ng event na to ay ang Tiki-Tiki. Mga nagtatanong nga pala, ayan yung vitamin ni Jace. Ayan yung nagpapalaki sa kanya mga Marikoy. At personally, kilala ko din si Ma'am Mels na may hawak ng Tiki-Tiki. Kaya bago pa magsidatingan dito yung ibang mamis, nauna na ako nanguha ng mga vitamins. Pagkakuha ko, tumakbo na ako ng mabilis. Ito yung nasilayan ko, inaalayan ng dalawa si Jace sa pagbabike. Fairness ha mga Marikoy, grabe din mag-event yung school nila Jace. Napakalaki din at napakadaming tao. Lumapit nga pala yung teacher ni Jace at kinuha si Jace sa akin para isama siya sa mga sumasayaw. Matik na mga Marikoy, kahit ayaw ni Jace kapag si teacher na yung nakiusap, hindi talaga nakakatanggi itong si Jace. Pagkatapos niya nagsayaw-sayaw, dumiretso siya dito sa may Tiki-Tiki. Kailangan niya na daw ng vitamins mga Marikoy para magkagana ulit. Dito nga din pala si Mami Melissa na mama ni Mikey na napakagaling magpiano. At na-meet ko din yung ibang mga mamis na nanonood daw sa amin tapos yung anak nila same school ni Jace. At syempre hindi na din namin sinayang ang pagkakataon ni Daddy Tano, nagpa-picture na din kami sa mascot ng Tiki-Tiki. At pati na rin itong mga bata na laki sa Tiki-Tiki, hindi na din nila sinayang yung pagkakataon. May program nga din pala dito at sasayaw sila Jace. Next na silang sasayaw mga Marikoy, napansin kong wala si Jace, ayun pala nagbabike siya dito kasama si Ate Christine. At tinawag ko sila para lumapit na sa stage. Tinalang din may pababos dito habang naghihintay, hindi na inip itong si Jace. Yun lang nga, may turn taking yung pagbababos kaya nabitin siya. At buti na lang may nagtitinda dito kaya binilhan na lang namin siya. Dahil sa pagbababos niya mga Marikoy, naipon niya yung mga classmates niya. Dito sa family day na to, dito ko talaga napansin yung pagbabago kay Jace. Kahit papano mga Marikoy, nakikipag-banding na siya sa ibang mga bata. At bukod sa kanila na napakasaya, syempre kami ding mga mamis ay napakasaya. At sa di inaasahang pagkakataon mga Marikoy, naubos yung bubbles ni Jace at yun yung dahilan kung bakit nagmurit siya. Makto naman, sasayaw na sila kaya ganyan yung itsura niya habang sumasayaw. Kahit wala na siya sa mood mga Marikoy, tuloy pa rin siya sa pagsasayaw at tinapos niya yung kanta. Awa na din ako sa kanya dyan mga Marikoy kasi kinokontrol niya talaga yung emotion niya. At kapag ganyan siya, wala na siya sa sarili kaya naitulak niya yung isang classmates niya. Buti na lang mga Marikoy, hindi nasaktan pero nag-decide kami na umuwi na. Sakto din kasi oras na at kailangan ko pang mag-ayos dahil may event kami pupuntahan ni Daddy Tano sa Uglo Babe. Tok 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 tok. Again.